Marami sa Pinoy, pangarap ay makapunta sa ibang bansa, lalo na sa Land of the Rising Sun o Japan. Dahil na din sa angking ganda ng mga tanawin nito, impluwensya ng anime o manga sa mga Pilipino at marami pang iba. Maglalabing 8 taong gulang ako nang may lumapit sa akin para maging isang talento. Grupo kami ng cultural dancers sa Cultural Center of the Philippines at ako ang pinakabata sa grupo. Dahil na din sa lumaki akong watak ang pamilya at sinabihan din ako na wala akong anumang gagastusin. Di na ako nag-alinlangan pa na tanggapin ang oportunidad na makapangibang bansa. Time goes by. Nasa Japan na kami at may isang bahay kung saan mamamalagi ang mga talento sa loob ng 6 na buwan bago payagang makalipat. Malaki ang bahay na medyo old model, kahoy ang sahig, at slide na pinto kung saan tanaw mo ang silhouette ng mga dadaan. May ikalawang palapag kung nasaan ang mga kwarto ng mga talento. At sa baba naman ay may 2 malaking kwarto para sa sala at kusina. Dahil na din sa may trauma ko sa hagdan, mas pinili kong matulog sa sala. Sa unang buwan ayos naman ang lahat, naninibago lang sa klima dahil Disyembre nun kung saan ay winter. Hanggang sa isang gabi, sa kalagitnaan ng aking mahimbing na pagtulog, may narinig akong baboy na nagmumula sa kabilang bahay. Una di ko pinansin dahil normal sa Japan ang magpet ng baboy. Kapag umaga naman, wala akong naririnig na ingay ng baboy mula sa kabilang bahay. 3:00 ng madaling araw, narinig ko na naman ang baboy na tila malapit na sa akin ng tunog. Wala akong maramdamang takot kung hindi inis dahil talagang nakaistorbo siya ng tulog. Makalipas ang ilang gabing pag-iingay ng baboy na tila palapit ng palapit ang ingay sa tenga ko. Kung saan, unti-unti na akong nakakaramdam ng takot. Kinabukasan sinilip ko ang kabilang bahay para makita na rin para alam ko kung dapat ba akong matakot o hindi. At dun, tumambad sa akin ang magandang halaman ng kapitbahay at walang anumang bakas na sila'y may alagang baboy. Tumindig ang balahibo ko na may halong pagtataka. Kung saan nga ba nagmumula ang ingay na yun? Sa kabila ng takot ko, mas pinili ko pa rin na manatili sa sala. Dahil mas matindi pa rin ang trauma ko sa hagdan kaysa ang takot ko sa baboy. Dahil na din sa pagod, agad ako yung nakatulog. Nagising ako dahil sa ingay ng lakad, lakas ng gripo sa lababo at mga kalampagan ng gamit na tila nagmamadali sa pag-asikaso ng pagkain. Inisip ko na umaga na siguro at gising na ang mga kasama ko dahil nakikita ko ang mga refleksyon nila at sa pinto na palakad-lakad. Bumangon ako para tumulong. Pagbukas ko ng slide na pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin na nakakapanindig balahibo at ang nakakabinging katahimikan. Wala ni isang taong gising. Walang bakas na may kumilos na sa kusina. Paglingon ko sa oras, ay 3 a.m. na naman. Ikaw, naniniwala ka ba sa kababalaghan ng 3 a.m? O nagkataon lang ang mga ito?